Magandang hapon muli. So ang ating pag-aaralan sa hapon ito ay ang katanggap-tanggap na pagsamba at ito'y may kaisa na ayon sa Diyos. Bagamat ito po ay isang bagay na inuulit-ulit natin pinag-aaralan, pero ito'y magandang ulit-ulitin natin kasi ito'y mahalaga. Ay maraming mga sakay ng pananampalataya, hindi sila naniniwala na mayroong kaisan na ibinigay ng Diyos pagsamba. Makikita po natin sa ating pag-aaral. Pero kung titignan natin ang Banal na Kasulatan, mapapatunayan natin na mayroong kaisa na binigay ang Diyos sa tamang pagsamba. Ang isang bagay na makikita natin sa tao, mayroon po siya natural na pagnanasa ng sumamba. Lahat ng mga kultura ng mga tao, kinaniniwala sila sa Diyos o hindi, sila may pagsamba. Iba-iba kailang sinasamba, pero meron silang sinasamba. So ito'y parang nasa kalikasan ng tao na tumingin sa mas nakakatanga sa kanya at siya'y magpuri. Dito po sa bahagi ng awit, it's Psalm 42 verse 1. Meron tayong awit na ganito, di ba? Number 2 ata yan. Hindi natin alam na ito'y nasa Psalm. Isahin natin. Ito po sa wikang Ingles. Ito na po sa wikang po natin. Ano po? Sa awit chapter 42. Ito po ang ating mababasa sa ating wika. Verse 1. Kung paano ang isa ay nananabik sa batis na mga maagos, ngayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ito po ay isang sumasamba sa Diyos, pero ito'y totoo sa lahat ng tao. Meron silang pananabik na sumamba sa isang kinikilala ng mas makapangyarihan sa kanila. Yun ang makikita natin. Kahit sino, maliban lang, hindi naniniwala sa Diyos. Pero kung meron silang pinaniniwalaan, meron silang sinasamba. Kahit napunta tayo sa Africa, meron silang pagsamba ron. May ibang sinasamba nila, pero meron pa rin silang tinitignan na sinasambahan at pinupuri. Na mas sa tingin nila ay nakakataas at mas makapangyarihan sa kanila. So ito po isang natural sa tao ko. No? May sumasamba sa Diyos sa araw. May sumasamba sa Kanya. May sumasamba sa mga ganyan. The golden cup. O gintong guya. May sumasamba sa tao. Sinasamba nila yung tao. At may sumasamba sa Diyos. So kahit marami tayong mailalagay dyan na sinasamba ng tao. Dahil yun ang natural na kalikasan niya na sumamba o pumpurin ang isang bagay, isang tao, o ang Diyos na kinikilala niyang mas nakatatanga sa Kanya. Meron silang gano'n. Meron tayong natural na pagnanasa. So, para sumasamba, anong sinasamba, at sinong sinasambahan, maraming ganun ginagawa ng tao. Pero ang katanungan po sa atin, sila ba'y tunay na mananamba o hindi tunay na mananamba? That is sa John chapter 4, verse 23, merong tunay na mananamba. So kung merong tunay na mananamba, merong hindi tunay na mananamba. Siyempre, ganun talaga yun. Kung may tunay, merong hindi tunay. Ang sabi ng ating Panginoon, dito sa talata binanggit natin, subalit dumarating ang oras, at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. So, ang katanungan dyan, sino ang tunay na mananamba at sino ang hindi tunay na mananamba? Kailangan makita natin na dapat tayo tunay na mananamba, di yung mga kapatid. Ang pagsamba, lalo sa Diyos, ay di pa ulit-ulit natin mababasa sa Biblia. Mula sa Genesis hanggang sa Apocalypse. Yung pagsamba ay isang dominant theme ng Biblia. Dahil tinuturuan tayo sa tunay na Diyos. Kung ating sasaliksikin ng mga original na salita, sa Hebreo at saka sa Grego, maraming salitang sinali na pagsamba. Ang ibig lang sabihin, tayo nagpapakita ng takilang paghanga sa Diyos na ating ipinakikilala sa ginagawa natin. Debosyon at paglilingkod na katulad ng ginagawa natin ngayon. In other words, yung pagsamba natin ay mayroon tayong pinakikitang paraan
para tayo maipakita natin ang ating reverence at paghanga sa ating sinasamba. Ito ang salitang worship. Ito yung worth. Ito yung literally means worship. Ang ibig sabihin, nagpapakita ka ng kahalagahan doon sa iyong sinasamba. Ito ang salitang ito, una ko narinig noong 1995. Noon sa nag-sermon si brother, nakalimutan ko na yung pangalan. Noong namatay na rin. Yan sabi niya, ang worship, ang lumang salita niya kanya ay worship. Ito ay kalagayan, ikay nagpapakita ng, nagbibigay ka ng kahalagahan, worth, sa isang sinasamba mo. So, ibig sabihin, pag tayo sumasamba sa Diyos, pinakikita natin ang kahalagahan ng Diyos sa ating ginagawang pagsamba kanya. So, in other words, yun ang ibig sabihin ng worship. Ito yung ginagawa natin para magpakita ang ating paghanga, respeto sa isang sinasamba natin, sa ating mga tunay na sumasamba sa Diyos. Kaya ito yung ginagawa natin gano'n. Ito ang paraan na may pakita natin sa Diyos na siya'y mahalaga sa atin. Kaya tayo nagpupuri, gumagawa ng paraan para purihin natin ng Diyos. Ang problema, mayroong maling kaisipan ng pagsamba. The false ideas of worship. Marami. Number one. Hindi na kailangan sumamba kanila. Hindi na kailangan sumamba kanila. Meron kayo tao ganito, hindi na kailangan sumamba. Isa kailang kaisipan, kaya naisip nila ang bagay na ito. Kung ang Diyos ay self-sufficient, wala siyang kailangan kanya, hindi rin niya kailangan ang pagsamba. So lahat ng ginagawa sa pagsamba ay walang halaga kanya. Dahil hindi kailangan ng Diyos, ano sinasabi nila. Dito po sa kaisipan na ito, para ang pagsamba natin ay kailangan ng Diyos. Kaya sabi, ang Diyos, wala namang pangailangan ng Diyos. Kanya. So hindi na natin sa kailangan sambahin. Dahil di naman niya kailangan kanya pagsamba. Yun ang sabi nila. Eh sabi, self-sufficient. So hindi kailangan kanyang sambahin pa ang Diyos. So ito kaisipan na ito, ay hindi nila iniisip na ang Diyos, utusan niya ang tao para sambahin siya, hindi dahil kailangan niya. Kundi ito'y para sa kapakanan mismo ng tao. Hindi yung kailangan niya. Kundi para sa atin. Ganyan. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos, ang nagbibigay sa atin ng kahulugan bilang tao. Sabi nga po ito, will bring man's greatest joy. Ito yung pinakadakilang kagalakan na pwede natin gawin. Basta tayo sa Ecclesiastes, ano po? Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Ito pong salin na ito. Sa ibang mga salin, for this is the duty of man, kanila. Pero ito lang ang salin nakita ko, ito yung New King James, na mas malinaw. Ibig sabihin, sinasabi natin ito, ikaw ang lahat sa akin, kanya, pag nanliligaw ka. Sabi mo sa babae, ikaw ang lahat sa akin, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, ikaw ang tanging tao na nagbibigay ng kagalakan sa akin. Ibig sabihin, no? Ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa aking buhay. Doon sa romantic phase ng panliligaw, di ginagawa yan. Hindi na ibig sabihin ng pagdating sa Diyos. Ito ang ginagawa natin pagsamba, hindi para sa Diyos. Para sa atin. Ito yung buong kagalakan na maaaring maranasan ng tapang tayo sumasama sa Diyos. So ito yung for man's benefit, hindi para sa Diyos. Bakit kailangan lang ito sa ginagawa natin? Ito yung para sa atin. Mamaya masasalisip po natin ang bagay na yan. Po. Meron po kasing koneksyon ang tunay na pagsamba at sa ating karakter bilang sumasamba. Kaya kailangan tayong sumamba. Hindi dahil ito'y kailangan ng Diyos, kundi para sa atin. Kapag ang tao po ay tatalikuran niya ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos, di ba may nangyayari sa kanya? May nangyayari sa kanya. Mawawalan siya ng landas. Pag namulis siya sa Diyos. Dito sa Romans chapter 1, ano nangyari sa mga Gentiles?
Sila'y tumalikod sa Diyos. Iniwan nila ang tunay na Diyos, pinagpalit nila sa mga bagay na nasisira ang Diyos na walang kasiraan. Anong nangyari sa kanila? Sila ba'y naging mabuti o sila naging masama? Tignan po natin, basahin natin. Dito sa Romans chapter 1, sa verse 18, sumusunod, sapagkat ang puot ng Diyos ay naahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamagitan ng kailang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag na sa kanila. Yamang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likahin, ang sanglibutan ng kanyang walang pagkapangyarihan pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawa nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Sapagkat kilala nilang Diyos, siya hindi nila nilalahati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aakalang pag-aangking marunong, sila naging mahangal at ipinagpalit nila ang kalalatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga himahing kahawig ng tao na nasisira at mga ibon, ng mga hayop na may maapat na paa at mga gumagapa. Kaya dahil sa mapagnanasa ng kailang mga puso, ay nayaan sila ng Diyos sa karamihan upang lapastangan ang kailang mga katawan sa kanilang sarili. Parang na sila naging masama dahil sila tumalikod sa Diyos. So, ibig sabihin, may koneksyon ng ating pagsama sa Diyos at sa ating karakter. Bilang tao, may malaking kaugnayan nyo. So, pag umalis tayo sa pagsamba, hindi tayo magiging mas mabuti. Tayo magiging mas masama. Dito po sa Proverbs, chapter 13, verse 2, binasa natin kanina, lahat ng kasamaan, yung nangyari sa mga Gentiles, dahil tumalikod sila sa Diyos. Sabi po ni Solomon, good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. Ganyan. Pag tumalikod tayo sa Diyos, yun ang mangyayari sa atin. Hindi tayo mapapagaan, hindi mapapahirapan tayo. Dahil siyempre, wala na yung direksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pag tumalikod tayo sa Kanya, lalo na sa ating pagsamba sa Diyos, pag tumalikod tayo sa Diyos. Ibinasa natin kanina, yung Romans chapter 1, 18 to verse 32. Kung tuloy pa natin, ano ang naging mga pagkakasala nila? Kung tuloy po natin. Inisip natin, saan nanggaling yung mga bakla? Saan nanggaling yung mga yun? Di ba naaalak yun eh? Sinasabi rito kanya, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At sila sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang. Kaya makikita natin yung mga mythologies ng mga iba-ibang bansa. Sinasamba nila yung nilalang ng Diyos. Hindi ang Diyos ang kailang sinasamba. Sa halip na lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito, inayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kailang mga babae likas ng pagkikipagtalik sa dilikas. Kung tayo po may takot sa Diyos, hindi mo gagawin yun. Dahil alam mo, hindi yun ang kalukupan ng Diyos. Dahil hindi naman ang mga lalaki, nang iwan nila ang likas na pagkikipagtalik sa mga babae, ay nagalab sa kailang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap ng kailang sarili ng kaparusahan ng kailang pagkakamali. At palibasa, hindi nila minabuti kilalanin ng Diyos. Inayaan sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat ganyan. Itong ating pagsamba, siyempre, binabasa natin ang salita. Ito yung umuukit sa ating kaisipan. Kung ano ang dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin. Pag tumalikod tayo rito, yun ang mangyayari sa atin. Lundag tayo sa verse 31 o verse 29. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng linggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuan, mahilig sa chismis. Maganda yung salin na ito Mahilig sa chismis kaya. At ang kanilang puri.
mga napupul sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masamang bagay, mga suwayin sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Nalalaman nila ng mga iniutos ng Diyos ang mga gumagawa ng gayong mga bagay, karapat-dapat sa kamatayan, ngunit hindi lamang nila na gumagawa gayon, kundi sinasangayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. So, yun ang nangyari sa kanila. Iniwan nila ang tunay na pagsamba. Yun ang nangyari sa kanila. Yung sama sinasabi ni Solomon. But the way of the faithful is hard. Nawawala tayo sa direksyon na binibigay sa atin ng Diyos. Ito naman ang isang kaisipan. Lahat daw ng ginagawa ng tao ay pagsamba. Oo, natatawa ko sa kanyang kaisipan. Sabi, kat natutulog ka, sumasamba ka. Punta tayo sa isang karamuldumal na bagay na ginagawa sa trono ng kapangyarihan. Sumasamba ka doon. Pero ito yung kaisipan nila, ang pagsamba po ay isang emosyon lamang. So dahil emosyon lamang, ang tao ay sumasamba sa lahat ng oras. Hindi totoo yun. Meron tayong ginagawa sa araw-araw na naglilingkod tayo sa Diyos. Totoo yun. Pero hindi lahat ang paglilingkod sa Diyos ay pagsamba. Sabi nga ng Brother Ron Halbert, kung kayo pupunta ka niya sa pagsamba, yung pagsamba yun. Pero yung pagdadrive, hindi pagsamba yun, ganyan. Hindi kayo nagdadrive para sumapa. Hindi ka magsama-saba, may kayo nagdadrive, ganyan. Kasi po natin, ang pagsamba, may particular na panahon, may particular na lugar, at may particular tayong ginagawa pag tayo sumasamba. Tuwing tayo sa Old Testament. Sa Genesis chapter 22, doon sa unang talata, sinubukan ng Diyos si Abraham kung gaano ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At tinutusan niya si Abraham na iyahin niya ang kanyang natatanging anak na si Isaac. Ngayon nung nakita natin. And Abraham said to his young man, stay here with the donkey, the lad, yun si Isaac, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Ganyan. Yung sabihin, mas sila naglalakbay, pupunta ron, sila sumasamba. Pero particular na lugar na sinabi ng Diyos para sila sumamba. At may particular na bagay na kanyang gagawin. Yung nga pong iaahin niya, si Isaac. So hindi totoo yan. Lahat ng ating ginagawa ay pagsamba. Mayroong particular na lugar, panahon at mga bagay na ating ginagawa. Pumunta po tayo sa doon sa wise men. Na sila'y pumunta sa Bethlehem para sambahin ng ating Panginoon. Pumunta sila doon. Naghahanap ako ng picture niyan. So hindi tatlo yan. Puro tatlo eh. Hindi tatlo yan. Marami sila. Kasi wala lang, hindi naman tatlo sinasabi na wise men. Kanya. Wise men. If incidentally, sila yung galing sa silangan, east. Na kung saan ang mga Hudyo, once upon a time, ay naging mga Levi. At may mga Hudyo na natili doon. So maaari yun ang dahilan, pag alam nila yan. Na may ipapangalap, kanya. Sila pumunta roon. Tingnan po natin. Sila pumunta doon sa isang lugar, yun ay sa Bethlehem actually, para sambahin nila ang ating Panginoon. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, nung itong mga wise men na ito ay binisita nila ang ating Panginoon, matagal na siyang ipinanganak. Hindi siya actually pumunta sa sabsaban. At sa estimation ni Herod, 2 taong pababa. So hindi na siya bagong panganak. Napunta na siya sa isang bahay. Samantalang siya pinanganak sa sabsaban. Behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. So, sila pupunta sa Bethlehem para sambahin ang ating Panginoon. So, may particular na lugar, pupunta sila sambahin ang ating Panginoon. Yung paglalakbay nila, hindi pagsambayon. Kundi pag mismo pagpunta na sila sa Bethlehem, at doon nila pasasambahin ang ating Panginoon. Kasi, di ba, ito yung mga Gentiles. Hindi sila mga Hudyo.
Pero mas nauna pa sila na sambahin ang Panginoon kaysa sa Maudio. Yun ang isang bagay na nakapagtataka. Ito yung mga Gentiles, galing sila sa East. Hindi sila Maudio. Pero sila pumunta sa Bethlehem para sambahin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi totoo yung kaisipan na lahat ng ating ginagawa ay totoo, ay pagsamba. Pangatlong kaisipan, pwede ka sumamba kahit pa paano. Kung anong gusto mo, worship as you please. Walang problema yan. Kaya na, kung anong gusto mong gawin, yun ang gawin mo. Sasamba ka sa, hindi rin totoo yun. Babalik tayo sa kasaysayan ng Israel. Incidentally, itong lugar na ito, yun ang Gaza Strip. Yun din ang lugar ng mga Philistine. Talagang yun yung lugar ng kaaway. No? Although ang Israel po sa panahon natin ngayon, hindi na Israel sa Biblia. Actually, hindi na panahon yan. Yung bansang Israel ngayon, may mga Arabo, iba-ibang tao yan. Kung makita natin, nung namatay si Solomon, dahil sa kanyang kasalanan na siya ay nag-asawa ng ibang babaeng taga-ibang bayan, at nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, pinarusahan siya ng Diyos. Nahati ang kanyang kaharian sa dalawang bahagi. Yung kaharian ng Israel, o yung Northern Kingdom kanya, at yung kaharian ng Judah, o yung Southern Kingdom. Yung salitang Judah, yan ang pinagalingan ng salitang Hudyo. Yun ang makikita natin. So, naging dalawa ang bansa. Ito si Rehoboam, na anak ni Solomon, siya nagpatuloy doon sa tamang paraan. Tumasa pa sa Jerusalem, sunod-sunod nila yung kautusan ni Moses. Pero si Jeroboam, hindi. Tingnan po natin. Hindi ganun ang kanyang ginawa. Dito sa 1 Kings chapter 12, verse 33, he devised in his own heart the worship of the Northern Kingdom. Kasi kahit na nahati yung dalawa, pwede sila pumunta sa Jerusalem para sumamba. Hindi ang ginawa niya. Siya gumawa ng sariling paraan ng pagsamba na hindi naaayon sa kautusan ni Moises. Noong panahon na yun, ang kautusan ni Moises, ang utos ng Diyos at may kaugnayan ng pagsamba nila. Pero siya gumawa ng sarili niyang paraan. Tingnan niyo, tuloy po natin. So 1 Kings chapter 12, verse 32. Jeroboam ordained a feast on the 15th day of the 8th month, like the feast that was in Judah. Pero pansinin natin, iba yung panahon. Siya gawa ng ibang panahon kanya and offered sacrifices on the altar. Hindi sa Jerusalem, kundi sa lugar ng Bethel kanya. So he did at Bethel, sacrificing to the calves that he had made. Hindi lamang na pinalitan niya ang paraan ng pagsamba, pinalitan din lang kung sino sinasamba nila. Dahil ito ang kanyang ginawa sa kanyang puso sa kanyang sariling kalooban. So, ibang lugar, ibang panahon, ibang sinasamba na ginawa ni Jeroboam. Ano po, mga kapatid? At ang mga sacerdote, mga priest, galing sila sa lahi ni Levi. Ang lahi ni Levi ay nasa Southern Kingdom. Dahil hindi sila umaalis na malapit sa templo. Pero yung Northern Kingdom, wala doon ang Jerusalem. So, doon sa lugar, sa Bethel, so gawa ng sarili niya mga sacerdote. Ito tinasabi na high places. Ito yung mga templo. Dahil magtatakas yung mga templo nga tinatawag na high places. So, pati yung mga sacerdote, pinalitan niya. Hindi nagay sa lahi ni Levi. Siya mismo naglagay. Sabi niya, and installed the priest. Hindi siya lahi ni Levi, na tulad ng sinasabi ng Banal na Salita. At dahil po dito, babasahin natin ng bahagi sa Unang Hari, 21 times siyang pinagalitan ng Diyos dahil siyang dahilan para magkasalang Israel. In other words, hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang pagsamba. So ito yung bagay nito, nasa Old Testament. Pero pag binabasa natin yan, tayo natututo. Hindi natin pwedeng gawin yung ginawa niya na tayo gumawa sa sarili nating paraan ng pagsamba. At dahil hindi siya kinasiyan ng Diyos, 21 times siya pinagalitan ng Diyos. So Romans 15 verse 4, whatever things were written before, the Old Testament, were written for learning. Hindi na natin sinusunod yun.
yung kaparaanan, yung kautusan, hindi natin sinusunod yun. Pero yung mga pangyayari doon sa Old Testament, ay meron tayong matututunan. Halimbawa, pag binabasa natin yan, sinasabi niya sa ating sarili, hindi tayo pwedeng gawa sa sarili natin pagsamba. That we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Kung meron tayong pag-asa, hindi natin gagayahin yan. Susunod tayo sa kasalukuyang utos ng Diyos kung paano tayo sasamba. Di ba? So, hindi tayo pwede sumamba sa paraan na gusto natin. Hindi rin tatanggapin ng Diyos sa ganong paraan. Sa 1 Corinthians, chapter 10, verse 11. Ito mga bagay na sulat sa Old Testament ay nagtuturo sa ating ganyan. Now, all these things happen to them as examples. Yung nangyari sa kanila, ay libawa sa atin, and they were written for admonition upon whom the ends of the ages have come. Sa huling panahon. Ito yung nagtuturo sa atin. Huwag natin kayaan yung ginawa nila na hindi kasiyasya sa Diyos. So, yun makikita natin. So, hindi rin tama yan na isipin natin. Sumamba tayo kung paano mo gusto. Hindi rin pwedeng gano'n. So, paano yung pagsamba? Sabagot ka. So, yung tatlong kaisipan na yan, balik. Tignan po natin. Ito po yung sa John chapter 4. Ito yung Samaritan woman. At ito ang ating Panginoon. Yung mga Samaritan, kumbaga sa aso, sila yung mongrel. Hindi sila pure breed. Kaya sila, tinutuloy silang mababa ng mga Hudyo. So, siya ito yung Samaritanong babae. Itong, ano na ito, well, ay doon pa sa panon ni Jacob, ang pangalan, Jacob as well. Right? So, doon sila nakita. Dahil gustong minom ng ating Panginoon. So, ang sabi nito ng Panginoon, marami sila pinag-usapan, pero magtong sila sa bagay na ito ngayon. Siguro dito sa, kung babasahin natin John chapter 4, hindi tayo rin po yung matututo kung paano tayo mangangaral sa mga taong kakilala natin. Paano natin tuturo sa kanila Ebanghelyo? Nagkukwentuhan lang sila eh. May sinabi ang Panginoon tungkol sa asawa ng babae. Wala kang asawa kanya. Sabi ng babae, totoo yung kanina. So, ano sa pinag-usapan nila? But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. So, ito yung tamang paraan ng pagsamba. Tayo kailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan kanya. Dahil ito ang hinahanap ng Ama, yung ganong klaseng sumasamba sa Kanya. Worshipping in spirit and in truth. Yung sabi rito ng ating Panginoon, sa Samaritanong babae. In other words, meron talagang tunay na pagsamba. Hindi tayo pwedeng gawa ng sarili natin pagsamba. Hindi tayo pwedeng isipin natin, hindi tayo kailangan sumamba. Hindi totoo yun. Tignan po natin. Ano ba yung mga bahagi ng tunay na pagsamba? Lumandag lang tayo sa John chapter 4, verse 24. God is Spirit. Pasinin niya, din ang sinabing Father or God. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Tatlong bagay makikita natin. Number 1, sino sasambahin natin? Ang Diyos. The object is God. Hindi tayo. So, hindi yung ating kasiyahan kundi sa Diyos. Yan ang ating object. Tingnan natin ng mga halimbawa. Sa Acts chapter 16, hindi ko nagkakamala sa verse 25, si kanino umaawit at nananalangin si Pablo at si Silas? Hindi doon siya nakikinig sa kanila, kundi sa Diyos. Dahil yan ang object ng tunay na pagsamba. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at si Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Kanino? Sa Diyos. Yan ang object ng ating pagsamba. At ikinabit at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. So silang dalawa ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Kanino? Sa Diyos. So lahat ng ating ginagawa sa ating pagsamba, hindi para sa atin yan.
Ang object natin ay ang Diyos. Kung hindi ang maganda para sa atin, ang halaga, kung hindi ano maganda sa Diyos. Pangalawa, makikita natin. Worship in the Spirit. Anong ibig sabihin? No? Correct attitude. Anong ating attitude habang tayo sumasamba? Mahalaga din yun. At finally, anong ating gagawin? Yun ang acts of worship. Ito'y galing sa totohanan. Kung makikita, tatlo yan. Yung true worship, tatlong kanyang bahagi. Ang ating sinasamba ang Diyos. Meron tayong tamang kaisipan at tamang damdamin, tamang pagnanasa sa ating pagsamba. Tamang ating ginagawa. Ito'y naayon sa katotohanan o sa ipinahayag sa atin ng bagong tipan. O anong pinahayag sa atin, yan ang ating gagawin sa larangan ng ating pagsamba. So tingnan, tatlo yan. Yan ang elements of true worship. In other words, kung andito ka, ginagawa mo yung tama, pero wala sa Diyos ang iyong kaisipan, hindi tatanggapin ng Diyos. Andito ka, tamang ginagawa mo, pero wala sa sarili mo, hindi tatanggapin ng Diyos. So tatlo yan para maging tama ang ating pagsamba sa Diyos. In other words, kung pumunta tayo dito, kalimutan mo natin lahat. Ilagay natin ang ating kaisipan at damdamin sa Diyos. Yun ang pagsamba. Makikita natin, tama ang ating ginagawa at tama ang ating attitude sa pagsamba. Ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. O siya lang, wala nang iba. Yan ang sinasabi nyo sa ating tinignan. Dito po sa panahon na tinutokso ng diablo ang ating Panginoon. Tinutokso niya eh. Basahin natin, no? Sa Matthew chapter 4. Bakit may dalas doon? Chapter 4 po yan. Sabi nito, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Kaya lang sabi niya, parang pride of life din yan eh. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Sino dinulong ko ng diablo? Lahat ng kahari sa Diyos yan eh. He said, I will give you these things and you worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Kasi po natin ang salita ng Panginoon, the Lord your God. Ganyan. Sabi siya, kahit sa diablo, ang Diyos ng Diyos. The Lord your God. Ganyan. Yan lang siyang dapat mong paglilingkuran. Ganyan. So, ang Diyos lamang ating paglilingkuran, wala nang iba. Minsan, meron tayong false conception na impression ng Diyos ay ang Ama lang. Actually, hindi. Ang Diyos, binubuo yan ng tatlong persona. Alam po natin. Ang una, ang Ama. Sa Ephesians chapter 1, verse 3, say, Diyos, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father. And tapos, Son. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang verbo na walang iba kundi ang ating Panginoon, siya rin ay Diyos, at tulad ng kanyang Ama. At ang Espiritu Santo, na admittedly, ito ang pinakamaliit na makikita natin, information sa Biblia, pero siya rin pa rin ay Diyos. Tingnan niyo sa Acts chapter 5. Dito po sa verse 3 and 4, ano po? Sahin po natin. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadahi ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, pasinin natin, hindi siya nagsinungaling sa Ama, hindi siya nagsinungaling sa ating Panginoon. So, nagsinungaling sa Espiritu Santo, specific yun. At itinago ang bahagi na pinagbilihan ng lupa. In other words, kung si Ananias, yun lang ibinigay niya, hindi na siya kailangang sinungaling. Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling sa'yo? Sa iyo, pag-aari mo kanya. At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo ng kapangyarihan, ganyan. Sa iyo pa rin yung ganyan. Tatlo, bakit inisip mo pa ang bagay nito sa iyong puso?
Isa, kung gusto niya ibigay lahat ng pinagbilan, okay naman yun. Ang susunod na talata, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Pag pinagsama mo yung dalawang talata, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo kanya. Sa susunod, nagsinungaling ka sa Diyos. Di ang Espiritu Santo ay Diyos. Katulad ng Ama, ng Anak, siya ay Diyos. So pag sumasamba tayo sa tatlong yan. Sapagkat silang tatlong nagkakaisang Diyos. Yun yung makikita natin. Ito sa Psalm, chapter 18, verse 31, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Awit din ito di ba? Yung salitang Lord, hindi Jehovah. Ang Ama, tinatawag ng Jehovah. Ang ating Panginoon, tinatawag ng Jehovah. At ang Espiritu Santo, tinatawag ng Jehovah. Napagkita na nagkakaisang Diyos. Yan ang object ng ating pagsamba. So, hindi natin pwede paghiwalayin yun. Kasi sumasamba tayo sa Diyos. Ang Diyos lamang ang ating pwede sambahin at lahat ng mga iba ay hindi kasama yan. Ang Diyos lamang ang ating sasambahin. So, yung mga pagsamba ng mga tao na sinasamba kung ano sinasamba nila, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Kasi ang Diyos ay magagalit sa mga taong ganoon. Una-una, ang mga anghel hindi pwedeng sambahin. Yung mga anghel, mga kapatid, sila hindi nilalang na mas mataas kaysa sa atin. Dahil sila purely spiritual beings. Hindi, wala silang katawan. So, sila mas mataas kaysa sa atin. Yun ang kanilang level sa paglalalang ng Diyos. Dito sa Hebrews chapter 2 verse 7, siya'y ginawa mong mababa kaysa sa mga anghel ng sandaling panahon. Siya'y pinatungan mo ng kalulatian at ng karangalan at sinilagay mo sa ibabaw ng magawa ng iyong kamay. Ang tao nilalang naman sa mga anghel. Despite na ganoon, hindi natin pwedeng sambahin ng mga anghel. Sa Revelation chapter 22 verse 8, ito siya partial dyan ng anghel. Sayin natin, now I, John, saw and heard these things, and when I heard them so, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant, and of your brethren the prophets, and of those who keep the words of this book, worship God. Hindi natin pwede sabihin ng mga anghel. Pwede natin sambahin lang ang Diyos. Sabi dito ng anghel na yun. Hindi natin pwedeng sambahin ang mga tao. Kahit sa mga banal ng Diyos. Hindi yung mga sa labas na tinatawag na banal. Pero sa Matthew chapter 17 verse 4, ito po yung transfiguration. Nagbagong anyo ang ating Panginoon. Lumabas si Moises, lumabas si Elijah. So, andun yung tatlo. Andun din ang tatlong alagad ng ating Panginoon kasama si Pedro. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles. Tandaan natin, sa Old Testament, sa tabernacle ng kapisanan, doon sila sumasamba. So gagawa tayo ng tatlong ganyan. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Pero nung sabihin niya yun, may nagsalita. While he was speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased to hear him. Huwag yung dalawa, siya lang kanya. So kahit nakatakila ang mga tao, kahit sina Moses, Elijah, nagdakilang lingkod ng Diyos, hindi natin sila pwede sambahin. Ang Diyos lamang ang ating sasambahin. At anumang bagay na bumababa ang Diyos. Sabihin, bumababa ang Diyos sa bagay na yon, yun ay pagsamba si Diyos-Diyosa. Ano man yun? Basta ang Diyos ay bumababa doon sa bagay na yon, yun ay pagsamba si Diyos-Diyosa. Idolatry. Sa Luke chapter 16 verse 13, basahin po natin. Natuloy na natin yun. No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money, kanya. So kung yan man ang ating pera o ating alaman,
pamilyang tumataas sa Diyos, idolatry yun. Kahit po sa Matthew chapter 10, sabi ng pag sino naman kanyang nagmamahal sa kanyang ama't ina, nagigit sa akin, hindi ka naman dapat sa akin, ganyan. For anything that goes, nagiging mas mataas sa Diyos, idolatry yun, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang Diyos ang pinakamataas at pinakamahalaga. So, punta tayo sa pangalawang elemento, was worship in spirit, ganyan. At sa susunod na linggo, yung sa katotohanan, mahaba kasi. Tingnan po natin sa spirit na nakikita natin. May ito po yung mga tao na nagbigay ng kailang kaisipan tungkol sa bagay na ito. At isa nga tulong sa atin na tignan natin yung kaisipan ng bagay na ito kanya. The entire heart enters into the act. Ang iyong buong puso kanya, which is ang buong kaisipan, buong damdamin, nandoon sa ginagawa mo kanya. The whole soul is thrown into the worship. Yun ang buong tao. Actually, andun ang ginagawa mo sa iyong pagsamba kanya. Ito yung mga tao. Yun ang kailang kaisipan sa pagsamba. Ang ibig sabihin, ito ay sincere disposition ng isang taong sumasamba sa Diyos, sa kanyang kaisipan. So ikaw ay sincere sa iyong pagnanasa na sumamba sa Diyos. Yun ang spirit. Kapag ganito ang ating attitude, hindi mahirap sumamba. Dahil nandoon niya yung desire, yung sincere desire na sambahin mong Diyos. Hindi ka na mapipilitan. Hindi kaya, sumamba ka na. Hindi mo kailangan sabihin nyo. Dahil nandoon na yun. Kaya yung pagnanasang sumamba, di ba? So pag sumasamba tayo, hindi ka lang gumagalaw. Merong force behind you sa paggalaw mo. Habang umaawit ka, ano nasa iyong kaisipan at yung puso kanya. Mahalaga yun sa Diyos. Actually, pag maganda yung umaawit tayo, maganda yung kung magaling kang umawit, externally, okay yun, pero kahit hindi. Kasi umaawit ka, at nasa iyong kaisipan ng iyong pag-aawit, ito'y tatanggapin ng Diyos. Tingnan po ninyo sa Old Testament, ito'y dalawang parallel verse na makakatulong sa atin. Sa Old Testament kanya, now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth. Pag-realize doon sa John chapter 4 verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit, kanya, in sincerity and in truth. So, ibig sabihin, ang gusto ng ating Diyos, sumamba tayo in whole sincerity kanya. Talagang tayo sumasamba sa Kanya. Tayo malugod na sumasamba sa Kanya. Yun ang gusto niya. Habang ginagawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin. So, spirit, sincerity kanya. Spirit, sincerity. Sincerity, spirit. So, we worship in sincerity kanya. Hindi tayo nagkukondarela. Gusto natin talaga sumamba sa Diyos. Gusto natin siyang pray. Gusto natin siyang magdulot tayo ng kasiyahan sa Kanya habang tayo sumasamba. Pinupuri natin siya. Ginawa po natin. The Lord's Supper, yung ginawa natin kanina. Anong ginagawa natin na kumakain ka lang? Meron tayong ginagawa actually. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Binabaliwala lang natin yung pagkain natin kanya. Para binabaliwala natin sa sakripisyo ng ating Panginoon. Kasi sinasabi ni Pablo. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Yan. Itong Lord's body na ito, hindi na lang. Ito ay iglesia ng Panginoon, yung katawan. Para sa akin, ito yung katawan ng Panginoon. Hindi mo binibigyan ng halaga yung sakripisyo ng ating Panginoon. Siya namatay sa krus. Yung ibig sabihin na. In other words, habang kinakain natin yung tinapay, ininom natin yung katas ng ubas, ang nasa ating kaisipan ay yung sakripisyo ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo doon sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon.
Ito'y magdudulot sa atin ng katapatan kasi naalala natin kung bakit tayo naligtas. Naalala, meron tayong utang na loob eh. So habang naalala natin yan, palagi sabi may utang na loob na yun. Upang tayo lalong maglingkod sa Panginoon. Yung ginagawa sa pinanggalingan nating relihiyon, yung Roman Catholic Church, yung ritual yun. Walang meaning sa kanila yun. Basta kailang sila. Tapos. Huwag natin gawin sa ganung paraan. Para hindi maging ritualistic lang yung ginagawa natin na walang kahulugan. Nakita natin. Huwag tayo maawit. Umawit tayo. What is the conclusion there? I will pray with the Spirit, with the sincerity, I will also pray with the understanding. So yun na nanalangin na memorize, yung Our Father, yung ginagawa natin noon, hindi tama yun. Wala, hindi mo naintindihan umisan yun eh. Nung ako yung maliit na Katoliko, sinusunod ko lang yung sinasabi, alam ako naintindihan. I will sing with the Spirit, and I will also sing with the understanding. Yung babang umawit tayo. Kasi yung mga inawit natin actually, meron mga, at ang intention ng mga salita na yun, hindi naman bigay sa atin ng kaalaman, o hindi magpatibay sa atin. O tingnan, yung devotion ay ikinagangarap ng Diyos, pero yung benefit sa atin. Doon sa atin yung benefit, pagka tinitignan natin yung mga salita na nakatitik sa ating mga awit, pagtuturo sa atin yun. Hindi siya kapakinabang ng Diyos. Nagagalak siya sa ating ginagawa, pero yung benefit sa atin. Dahil sa salitang itinuturo ng paawit natin. Minsan, yung awit kasi, ang magic ng music, dalawa. Minsan, hindi mo alam yung titik, pero naaantik ka doon sa melody. Minsan, di mo man naintindihan yung awit, umiyak ka dahil doon sa melody ng awit. Lalo na kung naintindihan mo yung awit mo. Yun ay mag-iantik sa ating damdamin, sa ating kaisipan. Ito yung tutulong sa atin. So, that's worshiping in the Spirit. Kanya. Hindi tatanggapin ng Diyos ang isang mataas na pagsamba. Pag umaharap tayo sa Diyos, tayo nagpapangbaba, hindi tayo nagmamata, mas mataas sa atin. Tayo niligtas lang ng Diyos. So, tayo kanyang mga lingkod lamang. Hindi tinatanggap yung pagmataas na pagsamba na para bagang ikaw ay walang pagkakamali. Tinatanggap ng Diyos yun. Tingnan natin ang isang, babalik tayo. Example, ito'y dalawang na sumasamba. Sila yung parehong nananalangin. Yung isa isang pariseo, yung isa isang tax collector. Isang tao kasalanan sa panahon na yun. Yung mga tax collector, parang hindi sila nagbago. Yung impression o yung ginagawa ng tax collector noon, yung ginagawa ng biyaya ngayon, dadaya siya. Ganun din yung ginagawa nila. So, ang reputasyon nila hindi maganda. So, Luke chapter 18. And he also spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. Kaya matuwid. And despise others. Sabi siya, lang ang matuwid kanya. Yung iba, hindi. Dalawang tao ngayon. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee, ito yung mataas na sekta na Hudyo, and the other tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like the other men. Sabi niya, extortioners, unjust, adulterers, or even this tax collector. Ganyan. Hindi katulad itong tao ito. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. So pinagmamalaki niya. And the tax collector standing afar off, would not so much raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Lahat tayo gano'n. Bagamat tayo niligtas ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan, bagamat tayo lumalakad sa abot na mga kainat sa katuwiran ng Diyos, nagkakamali pa rin tayo. So in that sense, wala tayong pagkakaiba sa iba. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.
So, hindi tayo pupunta rin para magpataas at ipagmalaki natin ang Diyos sa mga bagay natin ginagawa. Wala naman tayo pwede ipagmalaki. Dahil naliligtas lang tayo ng Diyos mula sa ating pagkakasin. Hindi rin tatanggapin ng Diyos yung tinatawag na hypocritical worship. Ito po, mahaba yung talata. Kung sa Isaiah chapter 1, doon makita natin, yung mga Hudyo, sila yung sumasamba sa Diyos, pero pakunwari lang. Doon sa Isaiah chapter 1. Dahil gumagawa sila ng masama, at sila yung sumasamba sa Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Dito sa Biblia, sa Matthew chapter 8, o chapter 15, ano po? Basahin po natin. Ito yung kaugalian ng mga Hudyo. Kahit ang panahon o bago dumating ang ating Panginoon. Basahin po natin. Ginagalang ko ng bayang ito sa kailang mga labi, ngunit ang kailang puso'y malayo sa akin. At walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, ay tinutuloy na bilang mga aral ang mga tutuloy ng mga tao. So, pakunwari lang, kailang pagsamba sa Diyos, hindi tataping sa Diyos. So, dito po tayo magtatapos sa araw na ito. Magpapatuloy po natin sa susunod na linggo. God will not accept worship to impress people. Hindi tayo pupunta rito para ipakita natin ang ating kagalingan sa isa't isa. O ikay mas magaling sa iba. Hindi gano'n. So, Matthew chapter 6 verse 1, take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Surely I say to you, they have the reward. Ibig sabihin, kung gano'n ang intention mo sa paglilinig mo sa Diyos, nakuha mo na yung gantimpala mo. So, hindi gano'n ang ating ginagawang pagsamba. We do not impress people. Gano'n kang galing hindi. Doon sa naglilingkod tayo sa Diyos, sa abot ang ating makakaya. So, dito po tayo magtatapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpapatuloy po natin sa susunod na linggo. Mahaba pa ito eh. Ang bahagi ng ating pag-aaralan ay kung paano ang ginagawa natin sa ating pagsamba. Para meron tayong matibay na batayan kung ikukumpara natin sa ginagawa ng iba na kinikilala nila sa kailang sarili na sila'y sumasamba rin naman kaya sa Diyos.